Idinawit na rin ni Kerwin Espinosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay sa kanyang ama base sa mga pahayag nito laban sa mga kasama sa narco list. Pati pagdawit kay De Lima sa droga, paniwala niya, pakana ni Duterte. Nakatutok live si Rafi Pino. Rafi. Vicky, sa kanyang unang pagsalang nga sa Quad Committee hearing ay diretsa ng akusasyon ni Kerwin Espinosa na si dating Pangulong Rodrigo Duterte raw ang nag-utos na patayin ng kanyang ama sa loob ng kulungan at idiin sa droga si dating Senadora Leila De Lima. Matapos bawiin ng halos lahat ng kanyang inamin sa pagdinig noon sa Senado, diretsa ang itinuro ni Kerwin kung sino ang nag-utos na patayin ng kanyang ama, si dating Albuera Mayor Orlando Espinosa Sr. na noy nakakulong na sa loob ng Baybay Sub-Provincial Jail sa Leyte. Nakita natin sa TV na ang dating presidente nagsasabi na patayin niya lahat ng mga narco-list. So, sa pagkaintindi ko, siya talaga ang nag-utos na patayin ang papa ko. So naniniwala ka na ang dating Pangulo ang nag-utos na ipapatay ang iyong tatay? Opo, Mr. Chair. Bukod sa pagpatay sa kanyang ama, paniwala din ni Espinosa, mismong si dating Pangulong Presidente Rodrigo Duterte ang nag-utos na idiin si dating Senadora Leila De Lima sa kalakaran ng droga sa Bilibid at hindi lang si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Ang nabanggit mo rin, kaya ginawa yan sa iyo ni General Bato, sapagkat yun ay utos ng nakakataas sa kanya. Tama ba ako? Tama po. Okay. Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? Nakakataas kay General Bato. Sa palagay ko, sa aking pagkaintindi, walang iba kundi presidente na lang ang pinakamataas na pwedeng mag-utos sa kanya. Dahil sa kanyang mga isiniwalat, pakiramdam ni Espinosa, nanganganib ang kanyang buhay. Pagpunta nga daw niya dito sa Maynila para dumalo sa pagdinig ng Quad Committee, pinigilan ang kanyang mga bodyguard sa airport at sinabing revoked na ang kanilang lisensya at permit to carry firearms. Humingi ako sa inyo ng protection sa aking pag-uwi. Pagkatapos nitong hearing na to, sa aking pag-uwi, ng seguridad na makarating ako na buhay sa bahay po namin. Nangako naman ng Quad Committee na pag-aaralan ng hiling ni Espinosa kabilang na ang paghingi niya ng proteksyon para sa kanyang ina at kapatid na inimbitahan ding dumalo sa susunod na pagdinig. Nadiin naman si PNP Colonel Marvin Marcos na noy hepe ng CIDG Eastern Visayas at siyang nanguna sa raid sa selda ni dating Mayor Espinosa. Ipinagtataka kasi ng mga kongresista bakit kailangan pang mag-apply ng search warrant para sa isang taong nakakulong na. At kung totoo ang suspetsya ng PNP na may sabwatan ng mga jail guard at ang nakatatandang Espinosa, bakit hindi kinasuhan ng mga jail guard matapos mapatay ang dating mayor? Why didn't you file a case against the jail guards? Sometimes kasi sir, intel reports doesn't stand in court. Hindi po tatayo sa korte ang intel report, sir. Nagsagawa naman ng misa ang mga pamilya ng mga biktima ng EJK kaninang umaga dito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nag-alay sila ng mga bulaklak habang bitbit ang mga larawan ng kanilang mga kaanak na namatay. Anila natutuwa sila sa ginagawang investigasyon ng Quadcom kaugnay sa EJK. At sa mga oras na ito, nakasalang sa pagdinig ang mga kaanak ng mga biktima at inilalahad sa mga committee members ang karanasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Vicky? Rafi, nabanggit yung BJMP sa pagdinig dahil siyempre nasa kustodiya nila yung ama ni Kerwin nang silbihan nito ng search warrant na nauwi na nga sa barilang ikinamatay nito. Wala bang proper coordination sa BJMP kaugnay niyan?
Nakausap natin kani-kanina nilang ang BGMP Vicky at paglilinaw nila, wala sa kanilang poder yung kulungan kung saan nakakulong si dating Albuera Mayor Espinosa. Nasa ilalim daw ito ng provincial government. So hindi raw sa kanila yung jail facility na yon. Dahil kung nasa kanila daw ang jail facility ay hindi na kailangan ng isang search warrant dahil may koordinasyon sila sa mga pulis. Kaya malabo raw na may mapatay na nasa kanilang poder. Vicky. Rafi, may iba pang alegasyon laban sa BJMP? Sa ngayon, Vicky, wala pa. Kanina nga ay nagbigay na ng note itong BGMP na nandito sa pagdinig dito sa isa sa mga chair ng komite para naman bigyang linaw yung kanilang partisipasyon. Dahil lang isa nga sa mga tanong dito, bakit kailangan pa ng search warrant? Yun yung paulit-ulit na tanong ng mga committee members. Kaya nais nila linawin ng BGMP na kung sa kanila nga na nakakulong itong si Albuera Mayor Espinosa, hindi na kailangan na isang search warrant. Dahil yung search warrant mismo, yung pagkuha ng search warrant ay sentro din ngayon ng investigasyon kung sino yung nagbigay ng search warrant na yun at bakit pinayagan yung ganong search warrant gayong nakakulong na itong si Espinosa, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.